Dadayo kami sa Bataan ngayon dahil kikitain ko yung isa sa mga kaibigan ko. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa aming mga ganap ngayong araw. Mamayang hapon pa naman yung alis namin, pero syempre bilang isang praning na nanay, mas okay na yung sigurado. Kaya maaga pa lang, chinek ko na agad yung kondisyon ng sasakyan bago kami bumiyahe ng medyo malayo. Binuksan ko muna yung hood para ma-check yung mga basic na dapat tignan. Una ko nga sinilip yung engine oil kung okay pa ba at hindi pa ba ubos. Tapos, chinek ko na rin yung coolant at saka yung brake fluid para safe sa biyahe at dinagdagan ko na nga rin ng tubig yung wiper para sure na malinaw yung windshield namin lalo na kapag biglang umulan o maalikabok sa daan. Isa rin kasi yon sa mga madalas na nakakalimutan ko pero sobrang importante lalo na sa long drive talaga. Habang nag-check ako, naalala ko rin na nakaschedule na pala 4 PMS tong sasakyan sa March kaya kahit papaano panatag naman ako kasi alam kong na-maintain talaga siya ng maayos. Mga isang oras lang naman yung magiging biyahe namin papunta sa Bataan pero iba pa rin talaga yung kampante ka sa biyahe kapag alam mong na-check mo naman na lahat lalo na't may kasama akong mga bata. Pagkatapos kong mag-check, nagligpit muna ako sa loob ng sasakyan, tinanggal ko yung mga kalat ng mga bata, tinayos ko yung mga gamit. Nagdala din ako ng pamalit ng damit ng mga bata at konting wipes at alcohol, yung mga mami essentials kumbaga. Tapos nagdala na nga rin pala ako ng tubig tsaka ng snacks para sa kanila. Bandang mga alauna ng hapon ay bumiyahe na kami at dumaan muna kami sa bilihan ng Sans Rival dahil binilhan ko yung hipag ko. Pupunta kasi sa Maynila yung mga biyanan ko kinabukasan kaya naisipan ko na ipasabay na ito bilang pampasalubong para sa kanila at idadaan ko muna ito sa Lubao sa mga biyanan ko bago kami pumunta sa Bataan. Sunod naman, dumaan naman kami sa Nathaniel's para bilhan ko naman ng pampasalubong yung kaibigan ko. Actually, malapit na rin kasi siyang umalis papuntang ibang bansa kaya naisipan ko nang ibili siya ng kahit anong pampasalubong na pwede niyang madala doon. Sabi ko nga for sure, mamimiss niya talaga yung Filipino food kaya kahit simpleng kakanin o sweets lang ay binilhan ko siya. Nung natapos na kami sa pamimili, dumiretso na kami sa biyahe at halos isang oras din yung tinakbo namin at nakatulog na nga yung mga bata sa sasakyan kaya tahimik yung biyahe. Ako naman, pakanta-kanta lang habang nagda-drive para hindi antukin at habang bumabiyahe nga napansin ko kung gaano kaganda yung daan papuntang Bataan. Ang daming tanawin na bundok, puno at malalawak na kalsada kaya nakaka-relax din at nakakaaliw. Pagkatapos nga ng mahabang biyahe, nakadating na rin kami sa bahay ng aking kaibigan pero saglit lang kami doon dahil sinundo lang namin siya at dumiretso na rin agad kami sa isang coffee shop na malapit sa kanila para doon na lang tumambay at mag-catch up. Pagpasok pa lang namin sa coffee shop, agad kong napansin kung gaano kaganda at kalawak yung place. Ang cozy ng ambience, tahimik at perfect para sa mahaba-habang tsikahan namin. Habang naghihintay nga ng order, nagsimula na nga agad yung kwentuhan namin. Yung tipong sabay kami nagsasalita kasi ang dami naming gustong ikwento at i-update sa isa't isa. Pagdating ng in-order namin, kumain na agad kami at dinamihan na din namin yung in-order namin kasi hindi pa nagmimerienda tong dalawang bata at para hindi din sila mainip habang nandito kami. Grabe yung kwentuhan namin, nag-reminisce kami ng mga dating memories at syempre kwentuhan tungkol sa mga ganap-ganap namin sa buhay ngayon. Ramdam ko rin yung konting lungkot kasi malapit na nga siyang umalis papuntang ibang bansa pero mas nangingibabaw nga yung saya dahil nagkita kami at nagkaroon kami ng oras para mag-bonding. Tapos bandang mga 5:30 ng hapon mga mi, bigla ako nakaramdam ng hilo at parang ang bilis ng tibok ng puso ko, yung tipong nagpapalpitate talaga ako. Hindi ko agad naintindihan kung bakit pero naisip ko baka nag-low blood ako kasi aminado naman ako na buong maghapon ay konti lang yung nainom kong tubig at sa sobrang busy sa biyahe at kwentuhan parang nalimutan ko talagang mag-hydrate. Kaya ang una kong ginawa, nagpakuha ko ng maraming tubig sa mga bata at pinilit ko talagang uminom. Pero kahit ganon, hindi pa rin talaga ako naging okay. Ramdam ko pa rin yung hilo at yung kakaibang kabog ng dibdib ko hanggang sa maya-maya ay nailabas ko na rin lahat ng kinain namin. Nakakapanghina pero after kong magsuka, kahit papaano gumaan ng konti yung pakiramdam ko. At dahil medyo naging okay ako, naisip ko na baka kailangan ko na talagang magpahinga kaya nagpaalam na rin ako sa kaibigan ko para makauwi na kami ng mga bata. Medyo ginabi na kami pero thank you Lord naging safe naman yung biyahe namin. At pagdating nga namin sa bahay, akala ko okay na ako. Pero mga mi, after ilang oras, bumalik na naman yung malalang palpitations at hilo. Yung pakiramdam ko na parang hindi na mapakali at ang bigat ng katawan ko. Kinabahan na talaga ako kaya tinawagan ko agad yung pinsan ko. Sinabi ko na baka kailangan ko nang magpasugod sa ospital kasi pakiramdam ko na hindi ko na talaga kaya. Bandang madaling araw na din kasi yon kaya mas nakakakaba pero habang kausap ko siya, naisip ko na baka kayanin pa ng pahinga kaya tinry kong
matulog, pero gising na gising talaga yung diwa ko. Kahit ipikit ko yung mata ko, ramdam ko pa rin yung palpitations, kaya hindi rin talaga ako nakatulog ng maayos. Parang buong gabi akong balisa, tapos sinamahan pa ng LBM, suka, at matinding palpitations talaga. Pinuntahan nga rin ako ng tita ko at nag-aalala nga din siya. Buti na lang at malapit naman siya dito at binantayan nga niya ako kahit ilang minuto lang. Paulit-ulit ko nga rin sinecheck yung BP ko at kinabukasan ng umaga, pinuntahan ako ni Mami La sa bahay kasi sinabi ko hindi ko talaga kayang kumilos. Sobrang hina ko at parang walang energy yung katawan ko. Mabuti na lang at nagdala siya ng pwedeng lutuin at tinasikaso niya muna kami, lalo na yung mga bata. Ang sabi ko baka pwede siyang magluto ng sopas kasi naghahanap talaga ako ng sabaw at mainit na pagkain. Wala na rin kasing laman yung tiyan ko dahil nailabas ko na lahat kakasuka. Habang nagpapahinga ako, panay-check din ako ng BP ko at napansin kong mababa nga at naglo-low blood na talaga ako. Wala pa rin kasi akong maayos na kain at kahit tubig na iniinom ko, minsan ay nilalabas ko lang din. Bandang mga hapon, kahit papaano ay nagsimula na rin gumaan yung pakiramdam ko. Hindi na ganun kalala yung hilo at medyo kumalma na rin yung tibok ng puso ko. Unti-unti na rin ako nakakainom ng fluids, panay inom ko lang ng Gatorade at Pocari para maibalik yung electrolytes na nawala sa katawan ko. Napaisip nga din ako na baka isa sa mga posibleng dahilan ay hindi na talaga ako sanay uminom ng kape. Ilang buwan na rin kasi mula nung nag-switch ako at mas pinili ko na lang yung green tea tuwing umaga. Kaya parang nanibago siguro yung katawan ko nung uminom ako ng kape sa coffee shop. Tapos yung pinakamalaki pa na kape yung pinili ko, yung 20 yata yun. Kaya grabe talaga, hindi ko talaga in-expect na mangyayari sa akin yun. Anyway, medyo okay na rin ako ngayon at nakakakilos na rin ako kahit papaano at unti-unti nang bumabalik yung lakas ko at mas maayos na rin yung pakiramdam ko kaya nakakapag-asikaso na ulit ako dito sa bahay at sa mga bata. Yun lang, Momshi! Bye!